Mga sangkay, anong nangyari sa Senado? Bakit po sumablay ang tinatangkang pang-aagaw sa pwesto kay Alan Cayetano? Bakit sumablay ang kudita? Okay, pag-usapan po natin ito kasi mga sangkay, bago po mag-convene ang Senado bilang korte sa impeachment po ni Vice President Sara, umuugong na, makalat na talagang ayon po sa nalalaman po nating mga reports, kinakausap na daw po isa-isa ang mga senador. Especially yung mga nasa majority. At nakita nga po natin na may mga tumambling. Yung mga independent na si Ejercito at si Zubiri, bigla pong nakuha ng minority. Pero, mga sangkay, bakit hindi natuloy ang kudita? At ngayon, mga sangkay, mukhang magtutuloy-tuloy na po ang Senado sa pagdinig sa impeachment case ni VP Sara. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po ang report. No? Tingnan po natin, anyari daw po sa kudita. Bakit po mukhang kinapos at sumablay? So ito mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Walang nangyaring kudeta sa Senado dahil dyan nananatili pa ring Senate President si Alan Peter Cayetano pero ang minority bloc nadagdagan ng puwersa. Ayan, patunay yan mga sangkay na talagang may plano pala talaga natanggalin itong si Cayetano. Ang tindi ng gulo sa Senado, no? Sumali na sa kanila si Senator Mig Zubiri matapos daw matauhan sa nangyaring barilan sa Senado. Tingin ko hindi yun natauhan, matapos makumbinsi. Matapos po yun makumbinsi. Narito ang aking frontline report. I would like to be associated with the minority bloc. As of this time, I would rather maintain my Parang ang sama ng tingin ni ni Senator Jinggoy sa kapatid niya. independence and with what is happening all over. I think I will be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. Sa kabila ng umuugong na panibagong kudeta sa Senado o pagpapalit ng liderato, nagdeklara na sina Senators Mig Zubiri at JV Ejercito na papanig sila sa minority bloc ni na Senator Tito Soto. Unang nag-abstain ng dalawa na magbotohan ng Senate President sa pagitan ni Soto at ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, ayaw niyang maakusahan ng pagiging fence-sitting o neutral. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako ko'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority. Pero kalaunan, inamin ni Senator Zubiri na natauhan daw siya ng magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. With the handling of the shootout here in the Senate. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned, I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. That has never happened in the history of this great body. Si Senator JV naman nagpapasalamat na inalok siyang maging majority leader ni Cayetano. Pero gusto raw niya maging independent at mapabilang na rin sa minorya. Buwelta dyan ni Cayetano. I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends. Gayunman, kahit nadagdagan ng minorya, 13-11 pa rin ang bilang at walang kudeta sa liderato ni Cayetano. Okay, so ayan mga sangkay, wala pong nangyari. Kasi
13 lamang po sila eh. 11 lamang po sila eh. 13 yung majority. So, kailangan po nilang maagaw at least 3, no? 3 yung maagaw. Siguro kung mapapakulong nila si Cheese, si Jinggoy, si sila tawag dito, si Bongo, si Joel. Ayan. Pwede na po silang maging majority. Pero mga sangkay, medyo, ewan ko, kasi may lumalabas na pong balita na dadamputin na daw po si Senator Jinggoy. At tingnan natin kung anong mga mangyayari dyan. No? Kasi naglabas na po ng yung ombudsman na pinakakasuhan na daw po yung sila Jinggoy kasama si Bunuan at ang iba pang mga opisyal ng DPWH. Alam nyo, nababagalan nga po ako mga sangkay kasi dapat mabilis po yan kung tutuusin. Pero bakit humantong pa po sa ganitong klaseng sitwasyon? Kaya ngayon, nagdududa tuloy yung ibang mga kababayan natin. Baka ito daw po ay set up para patamblingin yung iba. So, ganun po ang nangyayari. Dapat nakarampa po ito mga sangkay, no? Pero, ayun na nga, tingnan natin kung ano po ang mangyayari dito. Bagamat absent na naman si Senator Bato de la Rosa. Bago ang sesyon, nagpa-presscon ang Senate President. Bukang bibig niya ang kudeta. Una nang magpa-prayer event siya sa loob ng Senado, kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. May Bible verse na galing daw kay Senator Joel Villanueva. 2 Chronicles 20:12. For we are powerless against this great multitude that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Yan po ang pinadalang verse ni Brother Joel, ni Senator Joel at 10:48 a.m. today because we do feel the forces ganging up on us. Ayon pa kay Cayetano, may nag-send sa kanya tungkol sa pinakamaiksing termino na Senate President. Kaya biro niya, Someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. Hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7, 8 days lang po tayo. Ay, nako, muntikan na. Mga sangkay. Kasi alam nyo kung nahatak pa po nila yung iba doon, imagine niyo to, naging 11 sila. Paano nila nakumbinsi si Mig Zubiri at saka itong si JV Ejercito, 'di ba? Kung nagkataon mga sangkay, wala. Talo siya nun. Mukhang mangyayari po talaga na siya po ang pinakamaiksing naging Senate President. sa nasabing preskon din sinabi ni Cayetano na may mga naganap na mga pagpupulong at tawagan kaugnay sa ulat ng posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Sinasabi daw may 13 na, may 14. Kaya giit ni Cayetano, handa naman daw siya kung hanggang 8 araw lang siya bilang Senate President. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon. Hindi rin daw siya magre-resign sa gitna ng panawagan na magbitiw siya matapos makatakas sa Senate premises sa Senator Bato de la Rosa at ang barilan sa Senado noong Miyerkules. So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga... Ang pinapatamaan dyan, mga sangkay, yung NBI. Ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Okay, so ayun, mga sangkay, sablay po ang kudita. No, laban po dito kay Tano. Pero sa tingin nyo guys, makukuha pa kaya nila? No, na hindi ko alam kasi nag-umpisa na po yung pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Hindi ko alam ang yung rules ng Senado kung pwede pang matanggal ang Senate President. No, since nakapag-convene na yung Senate sa impeachment sila po yung korte diyan, no? So, ngayon, mga sangkay, alamin po natin kung ano mga susunod pang mangyayari. Pero, ayun na nga po, ipagdasal po natin ang ating bansa.
masyadong magulo ito dahil po sa gulo ng politika sa Pilipinas. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.